And I formally welcome you all po to our training, no? And siguro brief introduction lang po muna, no, for myself as your speaker, no, or as your instructor for the first 2 days, no? So bali po throughout nung 4 days po natin na training, no? So bali dalawa po kaming magiging instructor niyo po. So first 2 days ako po, no, and then sa last 2 days po for Primavera P6 iba rin po, no, yung maging instructor niyo. And so I am Engineer Lester John Alcaela. I am an applications engineer handling BIM and CIM software po, no, for structures engineering consultants. And pinaka-focus ko po, no, right now is more on estimation po, no, sa estimation side po and quantity surveying side. And ayun po, again, welcome po ulit everyone, no, sa ating first day. So, ayun, before we start, no, with our training proper, onting house rules po muna and yung pag-set po natin ng expectations for our training. So, onting ground rules muna. So, please be punctual, attentive, and respectful. And this goes for everyone naman po, no? So, para mas maayos yung magiging flow ng ating training. So, please be respectful na lang po towards everyone. And next is use your registered complete name as your display name. So, yun po. So, make sure lang po na yung display name nyo po here, no, sa MS Teams is yung registered na complete name nyo po, no, na ginamit po. So, bali po, kukunin po kasi namin yung attendance nyo po and para po hindi magkaroon ng problems, no, with regards your CPD points, ano lang po, if ever, no, papalit na lang po ng display name, if ever na hindi yun yung registered complete name nyo po. So, para hindi po magkaroon ng problems, no, with regards yung makukuha nyo pong CPD points. The next is to keep your microphone muted unless you need to speak, especially during lectures or when someone else is speaking. So para po hindi lang tayo masyadong maka-distract, no. And if ever na you need to speak, no, or you have a query or you have concerns, so you may click yung raise hand, no, na icon natin, ang raise hand button po natin sa MS Teams para po para ma-attendan ko po kayo agad, no? And para po malaman ko po agad na may concern kayo if ever. So yan, but anytime you can use our chat box naman, no, for questions, concerns, or clarifications. So chat nyo lang po sa ating chat box if ever, no? And then listen to the lecture and participate in the discussion and yung hands-on workshop po natin, no, if there's any. So yun po, bali po magkakaroon po tayo ng mga activities po, no, bale, throughout our training. So, please make sure na lang din po na to participate, no. And yan, please refrain from disruptive behavior and let's keep this space professional and productive. So, para lahat po tayo is gain ng knowledge, no, bale. So, setting expectations lang po for our training. Ang gagamitin ko po na version ng PlanSwift, no, is version 9.0. So para yung pinaka-base na version, no, pinaka luma na version, no, para lahat is ma-address ko po yung mga concerns niyo. So may I know lang po, no. So paki-chat na lang po sa chat box kung anong versions po ng PS, no, ng PlanSwift yung gagamitin po ninyo. So, siguro merong version 9 din, merong mga version 10, 11, no? So, may I know lang po kung anong version po ng PlanSwift yung gagamitin nyo.
So, and po, I'm seeing a lot of you are using yung version 9 po natin. So, yun po. Maganda rin no na version 9 din yung gamitin ko. Kasi yun din po yung pinakamaraming problems no out of all of the versions ng Planswift. So, para if ever na may questions nga po, so, ano ko po, malaman ko po and mapakita ko po sa inyo no, kung paano yung magiging remedy natin for that. So, thank you po sa pag-answer. No? So, next, only basic or fundamental functions of software will be discussed. Especially no na yung training natin is balihati siya no between two softwares. So, and we only got 8 hours no for Planswift. So, yun. So, yung pinaka-fundamentals lang po yung madidiscuss natin balin. But don't worry, no. Yung sa fundamentals natin, dadaan naman natin lahat ng commands no, within the software. Para even on your own, no. So, alam nyo na po kung paano gawin or paano gamitin no, yung different commands for other applications as well. And then, lastly, quantity takeoff of the whole building will not be covered because of time constraints. No? So, yun nga po, we only have 8 hours and limited time lang po, no? So, hindi natin kakayanin, no, if ever, na i-take off nga natin lahat ng quantities no, for the whole building. But yun nga po, pinakamahalaga naman pong mahalaman dito is kung paano pinaperform or paano ginagamit yung different functions no, nung software natin. Ayun nga, para even on your own. So, alam nyo na po kung paano siya gamitin and kung ano-ano yung mga possible applications. No? So, ayun po, before we continue, may question lang din po ako. No? So, if you would so question po, but do you have free video to surf and take off the whole building? So, balik kung I don't think no na meron po kami na yung sa buong building po talaga. But tawag dito. But we do have yung training no for yung software lang talaga. And mas in-depth po yun if ever na interested din po kayo. And mas marami pong madidiscuss doon. So, right now po kasi, ay nga po, hati yung oras natin for two software. Kaya po, tig 8 hours lang po. So, ayun po, thank you rin po. So, ayun po, question lang po. If you would rate yourself, no, 0 being no experience pa, and then 10 yung pinakagamay nyo na po, no. How would you rate yourselves po with regards sa Planswift? No? So, para mag-gauge lang din po natin kung gaano po kabilis yung magiging flow ng training natin. No? So, yun po, I'm seeing lahat no na 0 and so yun po, so medyo ano yun po natin no, dandanin natin since marami po yung siguro first time pa lang no magagamit tong software natin. And so if ever po na medyo nabibilisan kayo no, sa discussion, so you may notify me naman na chat box natin no. So and if merong mga topics na unclear no or medyo hindi pa sure kung gano'n ba yung gagawin, so you may chat naman no, sa ating chat box and i-address ko naman po yung mga queries on nyo. And so for our course outline no, so we have 4 different parts bali for our training no? So we do have yung part 1, so konting introduction lang po with regards sa software. So kung paano, saan siya ginagamit, sino yung gumagamit sa kanya, and kung ano yung advantages ng paggamit nga ng software natin or Planswift specifically. So next naman, creating new job. So bale pag sinabi po nating job no, so parang ito po yung pinaka-project na ginagawa natin sa loob ng software no, or ng Planswift.
Next, performing basic takeoff. So, of course, turo natin kung paano gamitin yung mga takeoff tools natin, no? For our software. And so, lastly is yung specialty takeoff tools natin. So, dito naman, dadaanan natin, no, kung paano makapag-automate bali, no, ng quantity takeoff nga yung software natin para mas mapadali yung workflow nyo bali, no, sa pag-take off na or pag-estimate ng ating different quantities. So, question lang po, we will have access to this recording. Yes po, no. So, bale, recorded naman po yung lahat ng sessions natin. But with regards po sa recordings, no, so please expect it na lang mga around 1 to 2 weeks po after po ng training natin. Ano po kasi, so bale, after ng sessions natin, kukunin po yung mga recordings natin ng training natin, no, ng aming tech support team, no. So kailan pa po yung i-edit and i-render and i-upload po, no, sa I think sa YouTube, no, and ibigyan po kayo ng links, but don't worry po, madadirect naman po na isend sa inyo yung recordings natin. So please expect lang around 1 to 2 weeks nga po, and isend naman po sa emails nyo po, no, yung mga recordings natin. So yun po, thank you rin po. So, part 1 po, no? So, let's start na with our training bal. So, part 1, introduction to PlanSwift. Meron tayong definition of PlanSwift, advantages ng paggamit ng PlanSwift, and of course, pasok na tayo, no, sa software natin after. So, yun. So, first, ano po ba si PlanSwift or para saan ba siya, no? So, PlanSwift is a digital quantity takeoff and estimating software tailored for general and specialty contractors, particularly for construction estimating purposes. So yun po, si PlanSwift po is a software, no, na basically tinutulungan tayo sa pag-estimate nga ng different quantities natin. And not just yung quantities natin, no, but also you can integrate yung software natin with costings, no. So bale, may mga iti-tweak lang tayo na onting mga functions, no, sa loob ng software, but definitely you can estimate, no, yung pinakabuong project natin sa loob ng software, no? So from quantity, from different costs, no, so material, labor, and so on and so forth, no. So magagawa po natin yan dito sa loob ng software, no, bale. And yun nga, with our training, no, so malalaman natin kung paano gawin yung mga ano na yun, actions na yun. Malalaman or matututunan din natin, no, kung paano gagawin ni PlanSwift, no, na mas madali, mas mabilis, and mas precise, no, yung ating mga estimates bale. So, PlanSwift versus other software, no. So, ano po ba yung advantages ni PlanSwift, no, with its competitor, or even yung pag-estimate, no, na manually bale. So, una-una sa lahat, syempre, gamit tayo ng software, no. So, mas mabilis tayong makapag-compute or calculate ng ating mga different takeoffs, no. And since you are working directly with our digital drawings, no, so PDF, DWGs, so pwede po natin yung gamitin sa loob ng software, no. Mas ma-ensure po natin na kumbaga mas accurate, no, yung makuha natin na different measurements. Since directly from the plan, pwede tayong magsukat nga in different quantities natin. And another advantage po ng paggamit ng software, siguro no, compared with other softwares, so I think mas user-friendly, no, yung kanyang interface. So mas madaling maintindihan or kumbaga ma-familiarize, no, yung mga different commands ni PlanSwift compared sa iba, no. And also PlanSwift has been around for a lot of years na po, no. So marami na po tayong makikita or makukuha ang resources online bale. And mas makatulong to or mas ma-aid yung alam natin, or sa paggamit nga ng software natin.
And also, kay Planswift din, pwede tayong gumawa ng customizable na templates and assemblies. So, templates, bale, pag may templates tayo, no? So, and ginamit natin to with our projects. So, mas madali na lang yung pag-take off nga natin since may sinusundan na tayo, no? Templates. And pag sinabi naman natin assemblies, as we have discussed earlier din, no? So, yung software po is pwede na nating integrate, no, with costings nga. And so, pwede tayong gumawa ng different assemblies, no, ng different parts para kahit even sa mga specific na materials natin. So, for example, tiling works. So, pwede tayong gumawa ng take-off, no, for tiles, for adhesive, for grout, and lahat yun pwede nating lagyan ng costings, no, within the software. So, yun nga po, fully customizable siya, no. So, pwede natin siya lagyan ng mga different calculations, and we can also make it automated, no. So, yun nga, para if ever na sa susunod mong project is that onting point and click na lang, madali mo na mapapalabas yung different values natin. So, also with Planswift, no, so you can integrate it with Microsoft Excel. So, bale, pag integrated siya with MS Excel, no, so madali na lang yung pasahan ng data nga, no, and automatic siyang nag-update actually. So, para if ever, no, na may updates ka with your take-offs, no, so automatic yun malilink and ma-update sa Excel na file mo. So, bale, if ever, no, na meron kang pwede mo integrate yun directly kay Planswift. Para kumbaga, habang nagte-take off ka, parang pinifill upan mo na rin yung format mo ng BOQ, no? And also, lastly na lang, no, so siguro ang pinaka main advantage ni PS, no, or ni Planswift with other estimating software is that auto-save, no, yung gawa mo, bale. So, if ever na kunwari while you're working and biglang nagkaroon ng power shortage, no, biglang nag-blackout and namatay yung PC na gamit mo or yung device na gamit mo, so hindi po mawawala yung progress mo dun sa ginagawa mong job, no, or project since auto-save nga po siya. And you don't have to worry, no, so pagkabukas mo ng software ulit, nandun pa rin yung progress mo and hindi siya nawalan. So real time yung auto-save nga ni PS, no. So, next naman po, we would discuss na yung interface ng ating software, no. And so, ngayon po, no, so, pabukas na po and pa-open na po, no, nung Planswift natin. So, doon na po natin i-discuss, bale. Sir, nag-error po. I think you are using version 9. So, marami po talagang error na lumalabas kay version 9. So, you can click on X lang naman po na paulit-ulit, no, and mawawala rin po yan. And you can still use yung software natin fine. So, ganun po talaga version 9. Marami pong error.
So siguro po bigay po ako ng mga kahit 1 minute, no. So para habang nag-open yung ito. Pinakamagandang version, sirs, yung pinaka-latest po, of course. So, version, but definitely, kahit version 10, no? Version 10 up until the latest po, okay na po yun. So, version 9 po kasi, nga po, madami siyang error, no? And buggy rin siya. So, siguro later, no, makikita rin natin yung mga bugs ng version 9. And also, meron po kasi tayong madadanan po natin, no, yung mga properties. So, pagdating kay version 9, medyo hindi pa tweak out yung properties niya, no? So, kaya medyo marami pang inaayos pag version 9. But yun nga po, if you're going to use a specific version, no, so I would recommend version 10 up until yung pinaka-latest na version. So, dun po kasi medyo na-fix na po ni Planswift yung maraming errors. Yes po, yung regardless po anong version po, no. So, halos wala naman pong like let's say yung major talaga, no, na changes. So, yun nga, ang maganda lang kasi sa newer versions is yun nga, na-fix na yung mga different errors ng software. And so, let's start na, no, with yung navigation nga within our software. And so, again, let's start na. So, pagbukas po natin ng software, no, ng Planswift natin, may naka-display po dyan na sample plan, no. So, default po na naka-open is yung sample plan, no. So, for different versions, may different types na din ng sample plans, no. So, but don't worry po, hindi naman natin masyadong hindi natin ito gagamitin. So, di-discuss lang muna natin yung mga different commands. So, yun po. Tingin tayo dito sa pinakataas na part ng software, no. So, we have here yung ating menu tabs. So, may home, page, other, view, estimating list, and so on and so forth. So, for version 10 and newer versions, no, so itong other po, I think it's called tools na, no, sa newer versions, but yung laman po niya is just the same. So, madadaanan din naman po natin. Again, ang tawag po dito is menu tabs, no. Nandito po yung different tabs natin na each one is may different na command bar, no. So, ito naman po yung command bar natin. So, dito po nakalagay, of course, yung mga commands natin na pwede gamitin kay software. So, and po, kada isang menu, kada isang menu tab natin, no, na laman ng ating commands, no. And then, next, dito po, nakalagay lang po here, no, kung ano yung natin, yung version ng software natin, no. And also yung shift job number po natin or yung pangalan ng job natin, no, na ginawa or currently naka-display, no. So, dyan po natin malalaman yung pangalan niya. Then, next naman, dito naman po tayo sa so, dito naman tayo sa left side, no. So, we have here yung left panel natin.
So dito sa left panel natin, marami tayong windows no, na pwedeng i-access actually. So yung default ang nakabukas po is yung pages window and yung bookmarks window natin. So pages window natin, pages window po natin itong unang window no, sa taas. So yan, yung pages window natin. And dyan po naka-display yung mga pages po no, or yung sheets na in-import mo na plan. So ito sa sample plan natin no, so nakalagay yung A1, A2, A3 and so on so forth no, na mga sheets or pages niyan. And also nakalagay din po dyan yung mga different take-offs natin no, or yung summary ng take-offs natin no. So makikita rin po natin dyan sa pages window no. The next na window naman dito, default pa rin po na naka-display no, yung ating bookmarks window naman. So kung if ever no, na gumawa tayo ng mga bookmarks, dito po sila madi-display and dito po natin sila ma-access no, bale. So later on, magagamit po natin yan. And then next naman po, na dito pa rin no, sa left panel, pag click natin tong take-off summary, iba naman yung lalabas dito no. So take-off summary, para lang din siyang pages window no, but ang difference lang is dito sa take-off summary, yung pinaka take-off lang po yung madi-display no. So kay pages window, naka-display din yung yung mga pages no, or yung sheets na plan na in-import. Pag take-off summary naman, yung pinaka take-offs lang natin yung naka-display dyan. And for newer versions, actually you can access rin yung pages natin dito no, sa take-off summary na window. So meron lang po dyan na parang drop down no, sa again newer versions. So you can access din yung different pages dun by just clicking no, yung drop down natin dyan. So yan, kay version 9 wala pa po nun. And then next naman yung notes window natin. So dito naman naka-display yung pinaka-summary ng notes natin no, na mga nilagay sa plan natin no. So later on, madadaanan naman natin kung paano gamitin yung notes na yan. Then lastly, we have our attachment windows. So if ever na may in-attach tayo na files along with our plans, no? So for example, Excel files natin, dito po sila ma-display no, yung mga in-import natin na files. Then ayan, dito po sa gitna, ito naman ang tawag naman natin dito is yung main workspace natin. So sa main workspace, of course, dyan naka-display yung pinaka-sheet na or page na we are currently working on. No? So dyan din tayo magpe-perform ng different take-offs, makapaglagay ng different markups, and so on and so forth. No? So parang yan talaga yung pinaka-screen natin. And then next, dito naman sa right side natin, sa right panel natin, dyan po in default nakalagay yung templates, parts, and inputs window natin. So unang window is for our templates no. So dito natin ma-access yung different templates natin. And if ever no, na meron na tayong templates from before, dito na natin sila ma-access no, para magamit. So click lang, if you would just click yung drop down no, so makita natin lahat dito no, ng templates natin. And also may mga templates din naman si PlanSwift no, na preset na. So you can access them here as well. And then next naman, na window natin yung parts window natin no. So yun nga, kapag gumawa na po tayo ng assemblies, and syempre assemblies may mga parts po yan. So dito po natin sila makita yung summary no. So but right now wala naman tayong assembly pan, so kaya wala pang naka-display dyan. And then lastly na lang, yung inputs window natin, parang ano lang po to, parang property window po to no, ng or properties window sa mga CAD softwares natin no. So pwede tayo dito makapag-edit ng property, mali-display po dito lahat ng properties no. So later on makikita naman natin. So yun to. So questions, remind us po ba yung sensitivity ng control? Yes po, later on dahil na natin kung paano mag-adjust ng sensitivity if ever. So,
And po, next naman po, dito naman sa baba, bale ito yung status bar natin. No? So, dito sa pinakababang bar natin, makakita tayo ng coordinates. So, yung coordinates po yan, basically kung saan ka nakatutok, no? Within or yung crosshair or yung cursor mo, no, sa main workspace. So, kung ano yung coordinates niya, in bali naka-display here. No? So, kaya kapag nag-move tayo, no, so you can see nagbabago rin. Yung percentage naman po here, it is yung zoom ratio naman natin, no? Or yung percentage ng pagka-zoom natin. So, kapag nag-zoom in tayo, syempre, mas lalaki yung percentage natin. And then, next we have our digital take-off tools here. So, kumbaga parang kay ano lang din yan, no? Sa mga CAD software. So, meron tayong Snapgen, Ortho, Freehand, Verify Points. And lahat naman madadaan natin yan. And we also have here, ito naman po yung storage location ng file natin, no? Nung pinaka-job na ginagawa po natin. No? So, dyan po siya nakasave file. So, again po, no, yung pinaka-main workspace or yung main interface po natin. So, yun po, madadaan po natin lahat dyan later on. So, ngayon po, punta naman tayo. Siguro unahin natin settings, no? So, para madaanan natin yung sa sensitivity. Before we go to settings pala, ito na lang muna. Sa home tab po muna tayo. So, dito po sa home tab, again, may mga different commands tayo. So, discuss muna natin. So, para malaman din po natin agad, no? Itong zoom and pan, command group, and annotations. So, dito sa zoom and pan group natin, no? So, nandyan po yung different commands natin for zooming and panning. So, una-una po, yung na-command natin is yung zoom, no? So, pag zoom, syempre alam naman po natin, no? So, para mas lumaki yung So, zooming po, zoom command po natin again, para po mas makita natin, no? Mas malaking ratio, no, yung specific part sa plan natin. And so, with other softwares, no, and siguro familiar tayo na ginagamit natin for zooming in is yung scroll wheel nga natin. So, if you would just scroll wheel up, no, so ma-zoom in siya, and scroll wheel down, ma-zoom out. So, kung saan ka nakatutok yung crosshair mo, ano, or yung cursor mo, doon siya ma-zoom in and zoom out. And, but, itong command naman po natin for zoom, no. So, if you would just click yung zoom natin, may ipaprompt po na hint, no. So, sabi, draw a zoom box, balik. So, if you want to zoom into a specific na region lang po, no, within our plan, so you may use this command, no. And magdodraw ka lang, balik, ng parang zooming region, no. So, click ka lang na isang point. So, for example, gusto kong i-zoom in, no. So, zoom in ko dito sa part na to, no. So, click ka lang na isang point. Then, drag mo lang sa opposite corner, no. So, ma-zoom in dun, balik. Ayun yung ginagawa ni zoom, no. Example, dito naman. Click ka lang na isang point, drag mo papunta sa opposite point niya. So, para ma-zoom in dun. But, definitely, you can just use, no, yung scroll wheel button din. So, but you know, the command is there, no. So, if ever na mas prefer nyo nang gamitin to, pwede naman. So, next, yung zoom to fit naman po. Ang ginagawa naman po niyan, for example, masyado na pong malayo yung pagkaka-zoom nyo, no? So, masyado na malalim yung pagkaka-zoom nyo. So, if you would click yung zoom to fit, yung zoom out po niya na naka-display yung whole page po, no? So, yan. So, zoom out na naka-display agad yung whole page, bali. Example, nandito ka galing, no? Pag nag-zoom to fit ka, nag-display yung buong page. So, itong, next naman, itong zoom in and zoom out, nag-zoom in and zoom out lang po siya, no? But, ayun nga, sa center lang, kung alin yung nasa gitna, no, ng main workspace mo, doon lang siya mas-zoom in, bali. For example, yung main workspace, so, around that region lang siya, no? Zoom in and zoom out. So, you can see, sa gitnang region lang siya ma-zoom in. For example, nakamove to ng ganito, no? If mag-zoom in ka, dyan siya mag-zoom in, no?
since ayun yung nasa gitna ng main workspace, bale. So, zoom out. But then, definitely, you can just use yung scroll wheel mo nga, no? For zooming in and zoom out, no? So, I think yun din pinakamadaling way din actually. So, for pan naman po. So, ay nga po, no, yung sa question po ni Sir. Siguro familiar tayo, no, na ang ginagamit natin for panning. So, sa mga CAD softwares, kiniklik natin na yung scroll wheel button. So, ay nga po, you can use that, no, but as you can see, yung kumbaga yung sensitivity niya, no, so masyadong mataas. And kaya medyo erratic, no, yung kapag nagpapan nga tayo within our plan. So, ayun ang ginagawa kapag nagpan tayo or nagdrag tayo, no, using yung scroll wheel button natin. You can use yung command na pan, no? So, may lalabas po dyan na parang kamay. And then, if you use it to drag and navigate dun sa page natin, as you can see, mas controlled siya, no? And hindi masyadong sensitive nga kapag nagdadrag tayo, no? But, ayun nga po, ang pangit naman, no? Na kung kada magpapan tayo, mag-click pa tayo here. And, ginagawa po actually, no, is by using yung right mouse button natin, no? Right mouse button. So, yun. If you would just click and hold yung right mouse button nyo po, and yung pinaka-shortcut natin for panning and dragging, no? So, as you can see, definitely better, no, than using yung scroll wheel button natin. So, controlled po kasi siya, kumbaga. Yun po, again, right mouse button po kapag magdadrag tayo or magpapan. So, yun po, yung pag-navigate po natin, no, within our sheet. So, next naman po, discuss natin is yung annotations naman. So, start tayo with annotations. So, pagdating po sa annotations, and since we're using different versions, no, so sa newer versions, may mga nadagdag lang po na commands dyan, no. But for version 9, and apat lang po for now, no. So, una po is yung note natin. So, kumbaga, ginagawa po nito is parang makagawa tayo na ng sticky notes within our plan, bale. So, if you would just click on note, so ipaprompt ka yan na mag-click next note point. So, kumbaga, gagawa ka ng area, no? Or gagawa ka ng region kung gaano kalaki yung ilalagay mo na note. So, siguro maglagay tayo ng note dito sa, sa stairs malapit. So, kiklik lang po ako na isang point, and then, idadrag ko lang siya para ma-scale ko, no, kung gaano kalaki yung note na ilalagay ko. For example, ganyan. Bitawan ko lang, no? And then, lalabas si property window. So, dito kay properties window, bale, pwede mong ma-edit yung pinaka-object na note na ginawa mo po, no? So, name, you can put a name here. So, siguro ang gawin natin, no? So, kunyari, nag-check tayo ng plan. And, ang gusto nating sabihin, no, sa operations team, no, is ipapa-verify natin yung width ng stairs, no. So, pwede kong ilagay yun dito sa notes natin, no. And add notes as customer number and PIN number. Oh, okay po, sir. So, baka po hindi nyo pa po na-activate yung software natin. Kaya hindi po makapag-perform ng different commands, no. So, may isa-send lang po ako, no. So, you can follow this na lang. If ever.
So if ang ginamit or ang gamit nyo po na plan Swift nyo is yung Pro 9 po no, na actually ano po siya no. So we definitely don't promote using yung cracked na version natin no, but ayun nga, si plan Swift po kasi medyo matagal po siya kapag magpo-provide na ng free trial. So yun nga po, if you're using yung kumbaga yung crack natin na version ng PS ng plan Swift, so you may refer to these instructions no. So siguro po kaya hindi po nakapag-perform ng commands is hindi nyo pa po na-activate yung pinaka-software no. So you can follow this muna sir no, para ma-activate yung software. And yun po. So kapag di po kasi na-activate, hindi magagamit no yung different commands natin. So sir, pwede po ba AutoCAD to plan Swift? So yes po. Later on po no, so discuss po natin kung paano yung so bale kapag magagamit tayo ng AutoCAD kay plan Swift. So sir, na-late po ako napasok sa Teams. Signal po kanina record. Yes po, recorded naman po lahat no. And mas send naman po sa inyo yung recordings. So ayun po, siguro po no, ano lang po, short, madali lang naman po yun sir. And siguro for other participants as well na meron pong hindi pa po nakapag-activate no, nung pinaka-software natin. So siguro I can sige po. Later on naman po may break tayo no. So so you may use that time na lang po. Ever. And right now naman po yung different commands lang naman po tayo no, na pwedeng gamitin kay software. And yung pinaka ano po natin, pinaka sample po na job natin. So later on pa naman po. So yun nga po, if ever na hindi pa nakapag-activate yung iba, pwede pong makinig na lang po muna. So yun po. So yun po, pagdating po sa notes natin. So again, lalabas tong notes properties natin. No? So pwede mo siyang pangalanan here. So for example, lagay natin stair comment. Then lagay natin sa text, verify stair width on site. Then if you would click on OK, no? So makita nyo po na lalabas siya dyan. And also yung laki niya, you can adjust by using or clicking no, yung ating mga control points. So yung mga points po na yun is control points po no. You can adjust yung pinaka laki niya bale nung node natin. And also pwede mo ring i-edit actually yung format no, nung pinaka text. So there are two ways if ever no, na mag-edit ka ng property ng mga objects natin no. So una is by double clicking, double left click no, yung pinaka object natin. For example, edit natin yung property nitong node no. So pwede mong gawin double left click, lalabas ulit yung properties, or pwede mo siyang i-edit din dito no, sa inputs window natin. So again nga po, yung inputs window po natin para po siyang ano no, para siyang ang property window natin bale sa mga CAD software no. So for example, ayaw natin ng Arial na font no, pwede mo siyang edit here. For example, Times New Roman no, pwede mo ring edit yung text height niya. So ilakayan natin, try natin 3. Pwede mo ring ibahin yung color. And can edit also yung transparency no. So lahat po yun dito mo po pwede mabago no, again by double left clicking and or using yung ating inputs window no. So ayun po bale yung mga pwede natin gawin kay nodes no. So for example naman
So maglagay lang din ako ng iba pang notes, no? So let's create another sample note here. A, B. So may papakita lang po tayo later on, no? So yun po. So again, if you would remember kanina, no, kapag naglalagay tayo ng notes, yung summary niya, bale, lumilitaw dito, no, sa notes window natin. So if you would just click on notes, so makita po natin dito lahat ng ginawa natin na notes, bale, no. So yung kanina nga po, ito, no, so pinangalan natin na name. Yan nga, so double left click, so start comment, no. Makita mo rin siya here sa note window. So yan. And madi-display here, no, kung ano ba yung nilagay mo na text dun sa note na yun. And if you just click on yung other notes, no, so makita mo exactly kung ano yung nilagay mo sa note na yan, bale. So that's for our notes window, no. So yun nga, yung pinaka-summary ng lahat ng notes, no, na ginawa mo, bale. So yun po, next naman dito kay annotations. Itong overlay po, so later natin siya i-discuss, no. So ito muna, highlighter. So kay highlighter naman, parang yun nga, highlighter siya, no, in real life. And pwede mo siyang gamitin pang highlight, no, ng for example mga text. So for example, click mo to. And kay version 9, no, so nag-work siya na parang highlighter talaga. So pwede mo shadean actually, no, yung kung anong text yung gusto mo lagyan. But for newer versions, no, and if I remember correctly, ang pwede mong gawin na lang is mag-create ka ng window, bale. So ibig sabihin ko po by window, no, is kumbaga gagawa ka ng rectangular na area, no. Yun yung malalagyan ng notes, bale. So but for version 9, yun nga, parang highlighter talaga siya na pwede mo gamitin pang sulat, bale. Also, you can change yung color ng highlighter natin, no. So if you just click yung drop down natin here, pwede mong ibahin yung color, no. So for example, red naman, pwede po yun. So blue, yan. And yun po, bale. So for newer versions, no, so I think wala tong, if I remember correctly, no, wala na po tong drop down, no, pang edit ng color niya. But instead may separate po siya na kumbaga command, no, na pwede mo i-edit yung color ng lahat ng annotations na gagamitin mo. So you can just click yung marked up color na yun, and dun mo edit yung pinakulay ng annotation mo. Also, you can use yung image natin here, no. So ang ginagawa naman ito is, bale, parang nag-insert ka ng, pwede ka mag-insert, no, ng image sa project or sa job mo. So kapag nag-click sa image, lalabas yung file browser natin. And then if ever na pumili ka ng picture, no, or na image, so pwede mo siyang ma-attach, bale, no, sa dito sa pinaka-page mo. So for example, pili lang ng image, then gagawin mo next is specify mo yung pinaka-scale, no, nung image na i-attach mo. So yan. So and kumbaga parang nag-paste ka ng image, no, within your sheet. And also you can move this around. Pwede mo ring edit ulit yung scale niya, no, by adjusting yung control points. So pwede po yan. And that's with the usage, no, nung image na command nga natin. Pag gusto mo maglagay ng image within the plan. So, and po, for newer versions, may mga bagong annotations lang din po, no. So, I remember correctly, mayroon na pong markup tools, no. Kay version 10, starting from version 10. And dun po sa markup na yun, pwede kang gumamit ng pen, pwede kang gumawa ng mga cloud, no, cloud revision easily, no. Pwede ka rin gumawa ng box markup. So if ever na may gusto kang i-highlight na naka-rectangular na box, no. So and that's for newer versions, no. So you can just explore that, no? So and also pwede ka rin mag-configure
or pwede ka rin gumawa ng mga markups mo na sarili doon, no? So if you would just click yung configure markup doon, and so pwede kang gumawa ng sarili mong template ng markup doon. And but again, no, sa mga newer versions na po yun. Sir, before I proceed, yes po sir. And also for other participants na rin po no, na server na hindi nyo po na-activate. So siguro, pwede akong magbigay muna ng kahit mga 10 minutes na para ma-activate nyo po yung software. So, sige po. Resume tayo na 7:20, no? So, yung mga hindi pa po nakapag-activate, and if ever po na may questions kayo, no, so pwede nyo pong i-send dito sa chat box natin para po makasabay po kayo in real time. Ayun po, if ever po na hindi po talaga kayo makakuha nung free trial, no, from PlanSwift, I can send yung para po makasabay lang yung iba, no, if ever. Yes po, pwede pong makapag-activate, no, kahit naka-install na po. So, if ever po na hindi gumagana yung PS nyo po na ibang version, or hindi pa kayo nakakuha ng trial kay PlanSwift, so maybe I can send yung version 9 natin, no, na yun nga, kaya nga lang po is crack lang po siya. Let me just pag naka-add ng notes and highlight, good to go na po yun, no? Mean by good to go po, mami. I think ang ibig niyo po sabihin is kapag nakapag-add naman po ng notes and highlighter, kung kapag nakapag-add po kayo ng notes and highlighter, ibig sabihin po nun activated na po yung software niyo. So okay na po yun. I think yun po yung ibig niyong sabihin. Sir, paano po mag-undo? Control Z lang po. Parang parang normal lang po na it's a word, no? Control Z. So, for example, nag-Control Z ako, no? Then, but definitely, pagdating po natin sa, I think for tomorrow pa naman po yun, no? But pagdating po natin sa estimating tab na po, no? So, i-lesson lang po natin yung pag-control Z since medyo po siya, sensitive po siya, no, and baka mamali na po yung calculations. So medyo maselan po pagdating dito sa estimating tab natin. But that's for tomorrow pa naman. So saan po makikita yung number 6 sa step. So let me just check kung ano yung number 6. Start interview. Wait, send ko po tong link. So if ever po na yung iba, no, so wala pang PlanSwift, so you may download yung sa sinend ko pong link. And dun po sa link na yan, makikita nyo po yung wait lang po. So yung sa step 6 po, ito po yun, ito sa loob po ito ng folder, no? So yung keymaker na to, if I remember correctly, ang gagawin nyo po, click nyo po muna yung license manager, no? Then re-enter activation code. So click nyo yung manual activation,
And then, copy nyo po itong computer ID. And then, paste nyo po dito no, sa kapag in-open nyo po ito. Tapos, dun po makuha nyo yung activation code. So, you can paste lang ulit pabalik dito yung activation code and then activate. So, I think ganun po yung process. So, yun po, resume po ulit tayo ng 7:20. So, para if mag-gain ng time para dun sa mga mag-activate pa lang po. No? And if may questions po, you can ask them naman dito sa chat box.